Magandang umaga po sa inyo lahat, minamahal. Sa lahat po ng ating pong mga minamahal na mga kapatiran na pinagpala ng Diyos. Amen. Mga bisita, mga baguhan, mga dating kapatiran, sa lahat po ng mga manggagawa na ginagamit po ng Panginoon sa ating beloved Pastor Brother Yon, at sa lahat po ng mga instrumentalist, lahat po ng mga awit na ginagamit po ng ating Panginoon, sa lahat po ng ating mga viewers, at higit po sa lahat po ng minamahal, ang mataas na pagbati, panglulahati, ay natatanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang po. Amen. Praise God. Hallelujah. At minamahal, salamat po sa Panginoon, at minsan na pa, tayo po ay nagkatipon dito dahil ito po ay gawa ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? At kasama rin po ang ating mahal na kapatid, kapatid Salman, ating beloved brother Freddy, na pinapadalay ko po minamahal na balang araw. Siya rin po ay maging miyembro po ng mga choir ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa gawain po ng Amazing Grace of Jesus Christ. Amen. Kasi kung naman sa iyo po kanyang boses, ang sabi nga ng ating beloved Sister May at Brother Louie, nung sila nagtatrabaho doon po sa dako ng Pagtagol, palagi siyang kumakanta ng mga gospel songs. Nag-bibidyoke. Ang sabi ng ating beloved Sister May, napakaganda ng boses ng kapatid mo, Pastor Noel. Sabi ko, glory to God lang po, kasi talaga sila po ay ginagamit ng mga awit ng Panginoon. Amen. Si Brother Freddy, Baron G. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At ang mga minamahal, tunay po kapatid na ang ating mahal na Panginoon, siya po ay nagliligtas po ng mga kaluluwa. Amen. Alam po ba niyo kapatid, bakit tayo po narito? Dahil tayo po ay kinahawagan ng Diyos. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Tayo po ay dating nawawala, na parang tupa na nawala. Pero ngayon po ay nahanap tayo ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya at habag. Amen. Kaya po kapatid, ang po sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa Luke, chapter 15, verse 7, ang sabi po dito, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi kaysa siyang na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Sabi mo na mahal, the moment na meron palang isang kaluluwa na lumapit sa ating Panginoon dahil sa tinatawag na siya ng Diyos, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na napakarami po ng mga anghel ang nagpupuri sa langit. Bakit nagpupuri sila sa langit at bakit pinupuri nila ang Diyos? Kasi mga minamahal, talastas ng mga anghel na ito na ang Diyos ang siyang nagligtas doon sa isang kaluluwang yun. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At yun po mga minamahal ang ating pong pag-aaralan. Ang ating pong tema o title ng ating pag-aaralan sa araw po ito, One More Soul for Jesus. Amen. One more soul for Jesus. Isang kaluluwa pa, kapatid, para po sa ating Panginoong Jesucristo. At tayo po mga minamahal ang gagamitin ng ating Panginoon. Tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon dahil kapatid tayo po ay kanyang tinawag, iniligtas ng Panginoon, at ngayon po tayo po ang siyang magtutuloy doon sa ginawa po ng ating Panginoon, tayo po ay kanyang gagamitin. Amen. One broken life and restored, one sinner and he was forgiven, one person coming back to God. Mga minamahal, laksa-laksang mga anghel ang nagpupuri sa Diyos dahil hindi yun gawa ng tao, bagkus yun ay gawa ng ating Panginoong Yesus. Remember mga minamahal, ang lahat ng bagay ay pwedeng gayahin po ni Satan. Pwede sa mag-anyo,
na isang anghel na matuwid, mangangaral, mga minamahal, pero meron pong isang bagay na hindi magagawa ni Satanas. Ano po yun? Na ang makasalanang buhay ng isang tao ay hindi kayang baguhin ni Satanas. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, ang pagbabago ng isang tao, ito ay hindi nagmula sa kanya. Bagkus ito po ay ang bunga ng Santong Espiritu ng ating Panginoon. Kagaya po ng binasa ko natin kanina sa ating Bible study, sa Galatians chapter 5, verse 22, the fruit of the Holy Spirit is love. Sa wikang Ingles, ang sabi po dito mga minamahal, but the fruit of the Holy Spirit is singular, love. Tapos, pero katsunod, joy, peace. Sabi ba natin na wrong grammar po yun, mga minamahal, kasi kiss lang ang sinabi, hindi sinabing R. Kasi mga minamahal, ang pinakabunga ng Santong Espiritu ng Panginoon ay ang pag-ibig. At kung may pag-ibig ka, meron kang joy. Amen? Kung may pag-ibig ka, meron kang peace. Kung may pag-ibig ka, meron kang patience, meron kang kindness, meron kang goodness, meron kang faithfulness. Amen. At ano po kapatid? Meron kang gentleness, self-control. Kasi may pag-ibig ka, against such things, there is no law. Yan po ay gawa ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, a man without the Spirit of Christ, he's not of His. Ibig sabihin, ang tao na po na walang Espiritu ng Diyos, ito ay hindi sa Kanya. So napakahalaga mga kapatid, hallelujah, natanggapin po natin ang Santong Espiritu ng Panginoon dahil po ay binigay sa atin ng ating Diyos. Amen. At kapag tinanggap mo ang Santong Espiritu ng ating Panginoon, meron po itong bunga. Amen? Meron itong bunga. Remember kapatid, meron pong bunga. Kapag naglingkod ka sa Diyos, merong bunga, merong manifestation of the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Kaya po mga minamahal, one broken life restored. Yun ang ginawa ng Panginoon. Kung sabi po ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 7, mga minamahal, ang sabi po dito, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Ang ating pong mga buhay, mga minamahal, dati ay punit-punit. Amen? Ang ating pong mga buhay, dati kapatid, ito ay sira-sira, pinagpupunit ng dyablo, pinalaknak tayo ng droga, ng alak, mga minamahal, sinisira natin ang ating katawan sa mga bisyo, pero ang mga bagay na yan, mga minamahal, yan pong lahat ay inayos ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Solomon, mga minamahal, panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi, mga minamahal, dati-rati, pulit-pulit ang ating buhay, walang direksyon ang ating buhay, pero ngayon, binigyan ng direksyon ng ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal, ang mga bagay nito ay gagamitin tayo ng Diyos. Bakit po? Today, mga minamahal, God is not asking for 1,000 or 1,000 souls. But rather, God is asking for one more soul. Amen? Ang dami na po natin ngayon. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Kahit ako'y nagagalak, mga minamahal, ako rin nung birthday po ng Lord to God. Nung birthday po ng ating mahal na kaibigan, kumpare Brother Jack, tinawagan ako ni Sister Nida, sabi, kasi narinig po yung preaching ko, sabi, hindi ko kaya kung ako lang mag-isa. Tulungan ninyo ako, ang sabi ko. Ngayon, nag-usap-usap po pala sila. Tapos, nanaginip ang ating beloved Brother Jack. Sa kanyang panaginip, nakita niya ako sa kanyang panaginip na kami magkasama. That's why, magmula noon, sila po yung naging consistent sa kanilang pagdalo. Hindi lamang po sila bagkus
ang kanilang pamilya ay kasama nila. Amen. Everybody say praise the Lord. God is just asking one more soul. Kung ngayon po mga minamahal, less than 100 tayo, actually, kung haatan lang po yung mga naimbitahan na po rito at mga dumalo na kasama na tayo kapatid, alam po niya, hindi na po tayo kakasa po rito. Kaya po kinabusa ko na yung matanda, nakapitbahay po natin mga minamahal, itong lote po rito, nasa ko sana bibiliin ko. Kaya lang, parang ayaw po nila. Dahil po naman, ako'y naniniwala. I firmly believe. And I'm pretty sure, mga minamahal, na balang araw, pupunuin ng Diyos ang lugar na ito. Amen. Everyone say praise the Lord. Dahil ito po mga minamahal, ang heart ng ating Diyos, ang kalooban ng ating Panginoon. Ano ba kapatid? Hallelujah. Ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. That God wants to seek the one. Maghahanap po siya kapatid. Alam po ba niyo? Hindi naman tayo naghanap sa Diyos. Amen po ba? Naniniwala ba kayo mga minamahal na kayo ang nakasumpong sa Diyos? Nasumbungan niyo ba ninyo ang Panginoon? Kasi minsan mayroon tayong narinig na magmula nang ako'y makakilala at nasumpungan ko ang Panginoon. That is a wrong sentence, kapatid. Bakit? Hindi tayo ang nakasumpong sa Diyos. Remember that. Ang Diyos ang siyang nakasumpong sa atin dahil tayo nawawala, dahil tayo po ay dati mga ipa na walang direksyon, na parang tinataboy ng hangin mo naman. Pero nung ikaw ay masumpuan ng Diyos, ikaw na yun ay narito, naglilito sa ating Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. The lost sheep, the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son. Mga minamahal, ito po yung mga minensyon ng ating Panginoon, ito mga parabola ito, pero in one meaning, mga minamahal. Kung ating bababasa, Brother Leon, dito po sa Luke chapter 15, verse 3 up to 7, this is a parable of the lost sheep. Ano po sabi dito? Kaya isinalisay niya sa kanya ang talinghaging ito, sino sa inyo na mayroong 100 tupa at nawala ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagdadala pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, magigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyang napusyang na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ganyan kahalaga kapatid, ang isang tupa. Mga minamahal, sinisiyo ng ating Panginoon yung parable of the lost sheep. So kung tuloy ang basa ng minamahal, ito naman po ang parable of the lost coin. Ano pong sabi dito? O sinong babae na may 10 pirasong pilak na nawala siya ng 1 piraso ay hindi ba magsisindi ng 1 ilawan at magwawalis ng bahay at maghahanap ng mabuti hanggang ito'y matagpuan niya? Okay? O naman, totoo po yan, di po ba? Kapag mayroong nawawala, halimbawa, lalo na ito mga minamahal, ito'y pila o sabihin mo ng pera yan mga minamahal, hindi ba kapag mayroong nawala, hanapin mo yan. Maraming kapatid, wawalisin mo ang buong bahay mo, baka kung saan napunta kapatid. Amen. Dahil mga minamahal, mahalaga yung isa para sa kanya. Ganun na daw po mga minamahal. Ang parable of the lost son, nung nawala ang lost son, yung prodigal son, mga minamahal, siya'y hinihintay ng kanyang ama na babalik. Dahil itong parable son ito, prodigal son ito, siya'y napakalayo-layo sa kanyang ama, mga minamahal.
at siya po ay nawala ng mahabang panahon, pero ang kanyang tatay still, siya po mga minamahal, ay nandoon sa dungawan ng kanyang bintana, inihintay yung kanyang anak na nawala. At nung magbalik yung kanyang anak na nawala, alam po ninyong nangyari, kapatid? Biglang tumakbo itong tatay at sinalubong ang kanyang nawalang anak. At kanyang hinagkan, ang sabi niya, mag-celebrate tayo dahil ang aking anak na ito ay nawala, ito'y namatay, ngayon siya'y muling nabuhay. Ganyan kahalaga, kapatid, ang isang kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kung tunay kang tupa ng ating Panginoon, bagamat mga minamahal, minsan ikaw ay nawawala, ikaw ay nagpakalayo-layo sa piling ng iyong Ama, ang ating Amang nasa langit. Kung ikaw ay kanyang tunay na tupa, mga minamahal, hallelujah, kahit anong mangyari, kapatid, hallelujah, ikaw ay ihintayin ng ating Panginoon dahil alam niya, kapag ikaw ay tupa niya, mga minamahal, ikaw ay kanyang ahanapin, katulad po ng parable of the lost coin, katulad ng parable of the lost sheep, mga minamahal, iiwanan ang lahat ng kanyang tupa na 99 at kanyang iiwanan ito upang hanapin lamang ang isang nawawalang tupa. Ganyan kahalaga sa paningin ng ating Panginoon Jesus Cristo. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, tayo po ngayon ay nahanap na ng Diyos. Tayo po ngayon, mga minamahal, ay pinagpala ng Panginoon. Tayo po ngayon ay mga tupa niya na kanyang inipon dito sa lugar na ito, kapatid. At bilang mga tupa ng ating Panginoon, kinakailangan ang ating mga ganti sa kabutihan ng Panginoon. Ikaw ay magpatuloy na magpasalamat, sumamba, magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Huwag na po tayo mga minamahal magpa-banjing-banjing pa sa paglilingkod sa Panginoon anytime from now. Hindi po natin alam na sisiklab ang gera, kapatid. Anytime from now, hindi mo alam ang buhay mo kung kailan ka hanggang mabubuhay. Kinakailangan, kapatid, hallelujah, maging handa po tayong lahat sa pagsalubong natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Our mission. Ano ang ating mga misyon, kapatid? Our mission is to continue what Jesus started. Ang ating Panginoon, tayo'y tinawag ngayon, wala ng ating Panginoon dito. Tayo po ay kanyang mga anak at tayo'y ginagabayan ng Diyos. Ano ang ating mission ngayon? Maupo ba tayo dyan? No. Ang gawin po natin, kapatid, hanapin mo ang mga tupang nawawala ng ating Panginoon. Magiging kasangkapan tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Bakit tayo nakukrusig? Minsan nakrusig po tayo. Akala po natin walang nasig. Pero meron, kapatid. Isa lang. Magmula ng krusig na yon hanggang ngayon, kapatid, wala po siyang absent. Nagpapasalamat siya na siya'y iniligtas ng ating Panginoon. Amen? Hindi na po, kapatid, naghahanap po ng thousands ang ating Panginoon. Ang importante, kapatid, yung isa na mahalaga para sa Kanya. Amen? Dahil, kapatid, ang sabi ng Biblia, before the foundation of this world, I have chosen you, said the Lord. Amen. Ang Diyos ang siyang pumili po sa atin, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Amen po ba? You have not chosen me, but I have chosen you, said the Lord. Ang Diyos ang siyang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Akala mo minamahal, ikaw ang pumili sa Diyos, bakit ka narito? No! Ikaw ay pinili ng Diyos, mga minamahal. Ikaw ay pinili ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Pero mga minamahal, ang sabi ng ating beloved Brother Elion, you have to examine yourself. Baka mga minamahal, hindi ka talaga tunay na pinili ng Diyos. Amen po ba? Baka mga minamahal, nakikiayon ka lang. O
O baka naman mga minamahal na nahihiya ka lang sa iyong loved ones na kaya pumupunta ka rito upang i-please mo siya, o kaya pumupunta ka rito upang i-please ako. No, mga minamahal, huwag niyong gagawin yan, kapatid. Amen. Amen. Ang kailangan po, kapatid, ang kailangan ng Diyos, ating i-please ang ating Panginoong Yesu Cristo, hindi ang tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano pong sabi po mga minamahal? Now, the mission is in our hands. Nasa ating pong mga kamay, kapatid, ang mission. And we are called to seek our friend. Meron ka na bang nadala rito ng mga kaluluwa kayo, kapatid? Imagine, kung halimbawa dito, less than 100 times 2 na lang, times 2. Every month na lang, kahit every month, makapagdala ka ng isang kaluluwa rito, edi times 2 po tayo. Ay, ibig sabihin, baka maging itong pinagawa kong parang aquarium na yan, mga minamahal, ay magkakaroon na po ng ano po dyan, ng laman. Amen. Pero naalala po ba yung pinagawa na po natin yan? Para halimbawa, meron mga bata na medyo maingay, pwede po sila sa loob. Doon po kaya nilagyan ko ng salamin, nakikita po tayo at hindi nakukuha yung iyak, yung ingay sa ating pong cellphone na pinag-record. Amen po ba? Amen? Yun po ang ating pong purpose, kapatid. Kaya po, hindi daw po, wag po niyong isipin na kaya nilalagay po namin kayo sa loob, hindi po namin kayo gusto kasama dito, hindi po. Mga minamahal, yun po ay karagdagan po na space. Dati ginawa lang po natin yung bodega, ngayon, space po yan para po sa mga kapatid na hindi na po magkasyabalang araw. Imagine more than 2 years pa lang po tayo. Pero tingnan po ninyo ang bilang po natin. Sa isang congregation na kilala ko, 40 years na po sila. 40 years Hanggang ngayon, ganun po rin ang bilang po nila. Kaya dumadami sila. Yung mga bata noon, ngayon may asawa na. Nag-asawa na. Kaya medyo nadadagdagan. Pero ganun pa rin ang bilang. Pero tayo po, glory to God, kung namahal, 2 years pa lang po tayo may po rito sa Amazing Grace of Jesus Christ. Pero kung namahal, tingnan po natin, napakarami na po kaluluwa ang nililigtas ng ating Panginoon Yesu Cristo. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. We are called to seek one friend. One friend, kapatid. Isang kaibigan lang. Yung pinaka-close friend mo, kapatid. Hallelujah. Share mo ng gospel ng ating Panginoon. Amen. I-share mo sa Kanya ang kabutihan ng Diyos. I-share mo sa Kanya, mga minamahal, hallelujah, na ang mayroon pong Diyos na nagligtas sa atin. Mayroong Diyos. Dito, mga minamahal, ang ating Panginoong Yesu Cristo. Siya ang ating itinataas. Baka sabihin, ito naman, pare-parehas lang naman yan. Mga born-again Christian tayo, pare-parehas lang naman yan. No, hindi po, kapatid. Ang dami po ng mga born-again Christian, pero hindi po tayo pare-pareho ng paniniwala. Kagaya po, kapatid, na naipagtutuwa ng ating manugang, si Glavester Princess, mga minamahal. Noon kasi, alam po namin, mga minamahal, yung works. Alam po niyo, kapatid, napakahabang panahon ako naglingkod sa ating Panginoong Yesu Cristo. Pinapangarap ko pa ang by works, kapatid. Pero ngayon, naintindihan ko ang doctrine of grace ng Panginoon. Ang sabi ko, sayang yung mga nagdaang mga panahon. Wala palang kabuluhan ang aking ginagawa. Pero ngayon, mga minamahal, alam ko po, kapatid, na ito ang tunay na kalooban ng Diyos na tayo naniniwala sa path of grace ng ating Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. We are called to seek one co-worker. Hindi ba meron tayong kasamang nagtatrabaho, kapatid? Amen po ba? Gamitin na po ninyo yung mga minamahal, yung KKK. Kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kalaban, kalaguyo, KKK, di ba? Ganun na yun ito, kapatid. Amen po ba? At gagamitan tayo
Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. And we are called to seek our family, one of our family. Meron ka na magdadala nito na kapatid mo sa naman? Lahat po nang nakapagdala na po ng kaluluwa rito, magsabi, praise the Lord. Bakit mahina? Konti lang ba? Brother Alvin lang ba nakapagdala rito? Si Brother April lang ba, kapatid? Si Brother Jack lang ba nakapagdala? Si Brother Edwin? Si Brother Edwin, salamat sa Diyos, buong pamilya naglilingkod sa Panginoon. Mga minamahal, we are called to seek one of the members of our family. Mga minamahal, kasi kahit gagamitin, dahil sabi ng Biblia, isa lamang ang manampalataya at ang buong sambahayan ay maliligtas. Ibig ko sabihin ito, mga minamahal, kahit na masama ba yung pamilya mo, maliligtas dahil nanampalataya ka? Hindi, palagay ko, hindi ganoon ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin doon ng ating Panginoon, kapatid, gagamitin ka ng ating Panginoon para sa iyong pamilya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kami mga mahal ngayon na namamatay, hindi man nakikilala ang ating Panginoon. Ang dami po, kapatid, namamatay, hindi man nakikilala. Sa Facebook lang, kapatid, misa naman nagbibiyahe, nakamotorsiklo. Alam po ninyo, kasama yung buong kanyang asawa, yung kanyang anak. Bisa nakakulong-kulong, tatamaan ng sasakyan. Balandra po, kapatid, tapos patay po sila lahat. Hindi po nila ina-expect. Amen po ba? Hindi po nila inaasa kasi ang kamatayan, bigla na lang yan dumarating sa buhay po ng tao. Amen? Hindi po natin hawak ang buhay. Kaya, mga minamahal, meron po tayong trabaho, kapatid. Kaya po mga minamahal, pagpapawa po tayo ng tarpaulin po niyan, ilalagay ko dito sa harap po ng ating sambahan, mga minamahal, one more soul for Jesus movement, kapatid. Tayo po ay magiging membro po lahat ng movement, and we are all fishers of men. Amen? Isang mangingisda ng mga tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord! At meron po ba itong urgency? Urgent ba ito, mga minamahal? O pwede bukas na lang, o kaya sa susunod na linggo, o kaya sa susunod na taon na lang, doon ako maghahayo. Meron ba itong urgency? Yes. It is urgent, mga minamahal. Bakit po, kapatid? Ang sabi po ng Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, after this, the judgment. Ano po sabi ng mga mahal, nakatakdara po sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos ay ang paghukom. Hebrews 9:27. Mga minamahal, nakatakda po at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga minamahal, kung hindi nakakilala sa Panginoon, yung tao yun, kapatid, hallelujah, paano po siya? Paano, mga minamahal, ang ating po mga loved ones? Kumusta kaya sila? Hindi sila nakakilala sa Panginoon. Tinatawag na po sila ng Panginoon, pero matigas po sila, kapatid. Tayo po ang gagamitin. Amen po ba? At ito ay urgent. Ito po ay urgent. Bakit, kapatid? Dahil ang sabi po, mga minamahal ni James, mga minamahal, na ang buhay po ng tao ay parang ito'y singaw. Kapag ang singaw, kapatid, ito po ay mawawalang bigla. O parang bagang isang bulaklak, kapatid, napakaganda ng bulaklak sa pagsikat ng araw, pero sa dapit na hapon, ito ay nalalanta. Amen. Ganyan daw po ang buhay ng isang tao. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, kung minamahal, hallelujah, it is urgent. Yes, it's time. Because time is running out. Hindi po natin alam, minamahal. Amen. James 5:20, mga naman na po sabi po dito sa Santiago 5:20, mga minamahal, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Mga minamahal, ulitin nga po natin ang basahin, kapatid, para maintindihan po natin lahat. Dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan
sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Mga minamahal, praise the Lord. Sino po yun, mga minamahal? Ang ating Panginoon Jesucristo. At ikaw, ito ang sinasabi ng ating beloved brother Elio. Yung communicable, kapatid. Nagligtas tayo, nililigtas tayo ng Panginoon, at pwede kang gamitin ng Diyos upang, mga minamahal, magligtas ng tao doon sa tiyak na kapamakan. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At mga minamahal kong kapatid, napaka-precious po natin sa harap ng ating Panginoon. Napakahalaga po natin. Tayo po ay parang ginto, kapatid. Makasalanan po tayo, mga minamahal, pero tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Supposedly, nandun po tayo lahat sa impyerno. Wala tayo pong lahat chance na mapunta sa langit. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buktong na anak, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na iligtas tayo ng ating Panginoon. Amen? Tayo po natin po kayo, kapatid. Magpagamit tayo sa ating Panginoon. Magpagamit po tayo habang may panahon pa, kapatid. It is urgent na tayo po'y magpagamit. Yung mga loved ones po natin, mga kaibigan po natin na hindi pa po natin kasama, kindly share the gospel. Share the good news, mga minamahal. At hikayatin po sila na sila yung tumalong ito upang pagpalain sila ng Panginoon. Awitin po natin, kapatid, yung kailangan kita, Panginoon. Yung ginawin po natin, kapatid, nung last Wednesday. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Kailangan kita, Panginoon.
ang kanyang matamis at banal na presensya. Daranaman po natin sa ating po mga puso. Wala tayong kailangan ng mga material sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang ating kailangan dahil napakalaga mga minamahal na kasama po natin palagi ang ating Panginoon. Na tayo po'y hindi bibitiwan ng ating Panginoon sa ating pananampalataya. Nangako ang ating Panginoon ang sabi po niya mga minamahal, kahit sino man ay walang pwedeng makaagaw mula sa kamay ng ating Panginoon. Kaya diyan po ang ating patuloy na inalangin sa Panginoon. Ating po muling awitin kapatid yung second stanza ng ating awitin na unahan. Paghahawakan mo, Diyos, patuloy ang bawat sa amin ay mga anak. At kailanman, Panginoon, huwag mo kami bibitiwan ng Diyos. Mahal na Panginoon, sa iyo lamang po kami umaasa. Ikaw po sa nagbibigay ng kaligayahan sa aming po mga buhay, O Diyos. Sa iyo lamang nagagaling kapayapaan, Panginoon. Sa iyo nagagaling, O Diyos, ang buhay na ito. Kaya, Panginoon, huwag mo kaming pamamayaan ng Diyos at iiwanan at huwag mo kaming bibitiwan sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Minsan, mahal na Panginoon, hallelujah, kami nadarapa, minsan kami nalalamig, minsan kami, Panginoon, ay
magkaroon ng question sa aming mga puso, Panginoon. Ano, Panginoon, kahit sinasabi mo, anak mo pa ako. Mga minamahal, ang lahat ng bagay na yan ay pinahintulutan ng Diyos. Napag-aralan po natin noong last Wednesday, mga minamahal, ang lahat ng bagay ay mayroong plano ang Diyos. Hindi tayo pwede mag-question sa Panginoon. Dahil mga minamahal, bagamat hindi mo siya nakikita, pero hindi ka iniiwanan at hindi lumalayo sa iyo ang ating Panginoon. Nasa tabi mo lang ng Panginoon. Akala mo kapatid, napakalayo ng Panginoon sa iyo. Pero hindi mo alam mo minamahal. Kasi lapit lamang ng dasal ang ating Panginoon. Puri ikaw, Diyos. O po, Panginoon, maraming salamat po. Ikaw po, Panginoon, sa patuloy na bumabay at pumatubay sa iyong mga anak na iyong hinirang. Gamitin mo po kami, Panginoon, na mag-win po ng one soul, one more soul para sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa. And we are expecting, Panginoon, na gagamit po kami lahat this coming Sunday. Panginoon, mapupuno itong iyong bahay sa bahay. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.